Naniniwala ka ba sa himala? Totoo bang may taglay na kakaibang kapangyarihan ng tao? May iba pa kayang nilalang sa kalawakan? Meron ba talagang mahika? Kaliwat ka na ng mga sabi-sabi, haka-haka, kanya-kanyang opinyon, mga tila makabuluhang eksplanasyon. Pero patuloy pa rin ang paghahanap natin sa katotohanan, sa konkretong pruweba at sa matibay na patotoo. Sa programang ito, hihimayin natin ang bawat detalye upang mabigyan linaw ang mga pangyayaring kakaiba at katakataka. May kapangyarihan raw itong makapag-magnet ng tinatawag na cosmic energies dahil sa natatangin nitong hugis. May espesyal nga ba sa mga pyramid? I'm totally cancer-free. I'm here for the 4th year and I feel each time I feel better. At si Sister Raquel Reodica naman, may kapangyarihan raw na makapagpagaling ng mga may sakit. Karapat-dapat kaya siyang tawaging Cancer Healer of the Lord? Bago pa man pinasikat ni Ernie Baron ito sa Pilipinas, sikat na sa buong mundo ang mga pyramid bilang malaking bahagi ng kultura. Patunay na rito ang Great Pyramids of Egypt at ang Aztec Pyramids sa Mexico. Pero bakit may tila malawakang paniniwalang may taglay na espesyal na kapangyarihan ang hugis na ito? Totoo bang magnet ito ng enerhiya mula sa kalawakan na sinasabing nagpapahaba raw ng buhay? Ang mga pyramid sa Egypt nabibilang sa pinakamalaking istruktura sa buong daigdig. At isa rito, ang Pyramid ni Khufu na kasama sa 7 Wonders of the Ancient World. Sinasabi sa pagitan ng 4000 BC at 2500 BC, itinayo ang mga nakakamanghang istrukturang ito para magsilbing libingan ng mga pharaoh. Pero ayon kay Jaime Lecauco, isang renowned paranormal psychologist, questionable para sa ilan ang paniniwalang burial site lamang ang mga pyramid. But there are questions about this theory. Dahil for one, it takes 20, 30 years before it can finish. No? You can finish one pyramid. The other possible reasons na sinasabi ng mga nag-aral dyan, it's really a map of the sky, especially the constellation Orion and Sirius. Itong pyramid at tinayo dyan, parang it's a astronomical observatory. No? When they started looking at the orientation of the pyramids, yung tatlo sa Giza, for example, it points to Orion, the same orientation as the belt of Orion. Marami rin ang naniniwala na may ibang kapangyarihan ang mga pyramid. Dito sa Pilipinas, pumatok ng husto ang paniniwala sa mga pyramid noong dekada 80 hanggang 90. Marami ang tumangkilik at nag-promote dito bilang healing instrument. You can drink the water and some people have experienced healing. Hindi lahat naman, no? Because some people walang epekto. Kamukha ng gamot, hindi naman lahat ng gamot galing. Pero walang side effects. Yung ngayon, the energy, you get stronger energy, tapos if you meditate inside the pyramid, yung meditation mo is much deeper. Yun, mas kumakalma ka. No? Kasabay ng pagsikat nito ay ang pagpapatayo ni Alex Orbito ng Pyramid of Asia sa Manawag, Pangasinan. The pyramid is a kind of vortex or stargate. It is an opening where energies from God can come through. When I breathe deep in my body, I can feel the love is make space in me and all cells are loving. Isang psychic healer si Alex. Marami na raw siyang napagaling sa loob at labas ng bansa. Kinakailangan lang na magkaroon kayo ng matibay na paniniwala. Paniwala niya, ang Pangasinan ang sentro ng spiritual energy ng buong mundo, kaya dito niya ipinatayo ang istruktura.
mga 16 years old ako siguro o 17 years old that time, na naginip ako ng pyramid. Na itong pyramid na to gusto na pag ano ko, papatayo ko. Yung panaginip ko na pyramid ay ito ay naipatayo noong 1999. Tinulungan ang arkitekto dito ay si Architect Lower from Germany. Humigit kumulang 30 feet ang taas nito at 225 square meters ang lawak. Ang paanan nito ay gawa sa semento at ang kabuuan ay bakal na sinusuportahan ng kahoy. 6 na buwan ang itinagal ng pagpapatayo ng pyramid at isa lang daw ang pakay ng pagpapatayo ni Alex Orbito ng pyramid. At ito ay ang makatulong sa paggaling ng mga taong may karamdaman. Ito yung panaginip ko pero nag-controversial dahil nga yung architect ayaw niya na may balon. Yun ang panaginip ko na may balon at yung energy from the pyramid goes to the water. Kaya ito kung ilalagay mo and subukan natin ilagay ang kamay dito sa gitna, maramdaman natin yung energy. Yung energy ay pupunta sa kamay natin para ma-enter dito sa ating katawan, parang renovation. Kaya yung sinasabi ko, yung mabalance ng mind, body, and soul. Kaya if you put up your hand to the middle of the pyramid, you can feel the energy na papasok sa iyong kamay at ito ay papasok sa iyong sarili. Si Pruny Hart, isang Swiss national, di umano'y himalang napagaling ng energy sa Pyramid of Asia. Melanoma cancer ang sakit noon ni Pruny nang una siyang pumasok sa pyramid. I feel a strong energy coming to me, and I feel vibration. And it puts me in one. I feel one when I'm in the pyramid, like one, whole. At nang muli siyang bumisita sa kanyang doktor makalipas ang ilang araw, himalang nawala raw ang iniinda niyang sakit. I'm totally cancer-free. I'm here for the 4th year, and I feel each time I feel better. The whole mind and body feels better. I come here usually twice, and also, where Reverend Orbito with his help. I want to say that, Yes, but it is of course the energy. Ayon kay June Mendoza, isang tinatawag na Reiki Master at Oriental Healer, ang cosmic energy na binibigay ng pyramid ay isa sa mga principles of alternative medicine. Ang kakaibang lakas na ito ay ang nakatutulong daw sa pagkakaroon ng sound mind, body, and spirit. Marami sa atin, hindi lang dito sa Pilipinas, ang naniniwala na malaking may tutulong sa kanila ng pyramid. Because even when you meditate, di ba, you also take the form of a triangle. Di ba? Basically, with that, what you want to do is you want to experience the flow of energy from within. Kumbaga, humahanap ka ng kakaibang lakas. Konektado rin ang paniniwalang ito sa traditional Western medicine, ayon sa mga medical professionals na nakausap namin. Kung babalik tayo dun sa anatomy ng brain, meron kaming tinatawag doon na hypothalamus. Yung hypothalamus is actually controls basically majority of the body functions. The brain of a person is very powerful, if you can only probably focus your mind on attaining certain treatment or cure, pwede mong magawa yan . The body has its own way to balance it. Kapag may paniniwala ka na positive, may paniniwala ka na something optimist ang dating, it balances the stresses, which is the negative part. What will happen is the more that your body react, on the other side, there's this coping mechanism. Hindi natutuloy ang sakit. Or kahit matuloy man ang sakit, the body has its own way para hindi siya matuloy malala. Sa aming pagbabalik, susuriin ang chances are kung tunay ang sinasabing pyramid power. Marami ang nagpapatunay sa sinasabing healing power ng pyramids. Pero lulusot kaya ito sa pagsusuri ng mga eksperto at siyentipiko? Marami ang nagsasabi at naniniwalang may kakayahan ang mga pyramid na mag-ipon ng kakaibang lakas na maaaring makatulong sa paggaling ng may karamdaman. Gaya na lang ng tinaguriang Pyramid of Asia na nakatirik sa Pangasinan.
Ayon kay Louis Quizana, isang geophysicist, marami nang ginawang research tungkol sa katangiang ito ng mga pyramid. Mayroong theory in terms of science, merong electromagnetic field na dadadivert doon sa gitna ng pyramid, wherein posible yung electromagnetic field na yon nako-concentrate. And then, nababawasan yung pagkabulok ng mga bagay o mga biological component na nandun sa loob ng pyramid. Ito rin kaya ang dahilan kung bakit may healing power umano ang tubig mula sa balon na nasa loob ng Pyramid of Asia? Although maraming nagki-claim na gumaling in terms of kung may sakit sila at nag-try sila ng uminom ng tubig na nilagay sa loob ng pyramid. Pero it has to be, we have to prove that scientifically. Kasi baka marami naman source ng sakit, no? May psychological, sabihin natin psychological input na maakala mo galing sa sa pyramid, pero yung pala mind conditioning lang. Base sa eksplanasyong ibinigay sa amin ni Louis Quizana, gumawa kami ng isang munting eksperimento gamit ang isang pyramid at tubig. Inilagay namin ang tubig sa loob ng pyramid at iniwan ng 10 minuto. Ito raw ang pinakamaiksing oras kung saan pwedeng obserbahan kung may epekto nga ba ang pyramid sa tubig. Kung may energy na naililipat ang pyramid sa tubig, kailangan magbago ng 10% ang resulta ng temperatura ng tubig at magnetic field ng pyramid. Makalipas ng 10 minuto, una namin kinuha ang temperatura ng tubig. Nagrehistro ito sa 22.7 degrees Celsius. Normal pa din at halos walang pinagbago. Sunod naman namin kinuha ang magnetic field ng pyramid at tubig. Nagrehistro ito sa 0.13 millitesla. Wala rin itong pagbabago. Binalikan din namin ang Pyramid of Asia kasama si Reynaldo Santiago, isang electrical engineer. Dala-dala ang lux meter o ang panukat ng ilaw, ang infrared thermometer para sa temperatura at microammeter na panukat ng magnetic field. Ito raw kasi ang makakasukat kung talagang may naiipon na energy sa loob ng Pyramid of Asia. The reading using a lux meter is 118 at the center of this pyramid, and if we place this outside of the pyramid, we read 149 lux, which means even higher. So yung light intensity mas madilim sa loob kasi harangan na ito. One corner, 20 lux. Another corner, 17. Third corner, 11. The last corner, 8. Sunod naman sinukat ay ang temperatura sa loob ng pyramid. The corner, 29 degrees Celsius. Third corner, also 29 degrees. The fourth corner, 30 degrees Celsius also. Ibig sabihin talagang walang change of temperature. Actually sa labas, mas mataas pa nga eh. Nasa 38 degrees Celsius. So, noon sa apex, tinutok na sa apex, syempre mataas ang mariread doon dahil made of metal na yung apex. Pinakahuli namang sinukat ang magnetic field sa loob ng pyramid. Yung movement due to na lang doon sa kamay ko eh. Pero walang malaking displacement doon sa needle. Walang displacement tong needle, which means wala talagang electromagnetic energy. Pero matapos ang pag-ikot sa lahat ng sulok, walang nakitang magnetic field sa nasabing lugar. Talagang malakas yung magnetism niya.
pa lang na kahit na malayo, ma-capture na natin. In the case nung pagpunta natin, wala akong na-read eh. So talagang out na yung sinasabi nilang energy. Sa ngayon, patuloy pa rin ang diskusyon at pananaliksik ng mga eksperto tungkol sa piramid. Maaaring lumipas pa ang matagal na panahon bago natin tuluyang madiskubre kung ano pa ang mga itinatagong kakayahan nito sa pagpapagaling, kung meron man. Siguro yung energy na masasabi, yung energy coming from God. Yung pag nagpe-pray tayo, upo tayo sa isang lugar, makipag one-on-one tayo sa Diyos, masasabi natin na nagkakaroon tayo ng parang kaginhawaan sa sarili. Science is still young to say that be able to measure this particular parameter. Yeah. Bilang scientist tayo, it's not, shall we say, bago maniwala, isubukan muna, no? I-test muna, like other parameters, yes. Kung halimbawa ang paniniwala mo sa pyramid medicine or pyramid type of treatment modality works for you, my advice is go and have it done itself. However, that medicine could not be appropriate to others. So hindi ibig sabihin nun kung umokay siya sa'yo, you highly recommend it to all. Kasi most likely baka ang kailangan nila is a herbal medication, an extreme chemotherapy, or even a simple consultation with a medical doctor. Hindi kayo naman kinukumbinsi na maniwala sa akin. Wala akong nasasabi sa inyo. Sana ang bendisyon ng Diyos ang bahala na mag-explain sa inyo tungkol sa tinanong mo tungkol sa pyramid na ito. At sinabi ko yung pyramid na tiyan ay napatayo tungkol sa aking panaginip. Susunod sa Chances Are, kilalanin ang tinatawag na Cancer Healer of the Lord na si Sister Raquel Riodica. Sino ang mag-aakalang isang aktivista noong panahon ng martial law ay magiging isang kilalang religious healer ng kasalukuyan? Siya si Sister Raquel Riodica ng Religious of the Virgin Mary, kilala bilang Cancer Healer of the Lord. Sa dami namin pinuntahan, doktor, kung saan din kami pumupunta ng mga spiritual healing, bakit dito lang kay Sister Raquel, sa pamagitan ni Sister Raquel, doon binigay ni Lord ang healing sa akin? Nagbalik ako sa doctor, sabi niya sa akin ganon, hindi, stop mo na lahat ng iyong mga medicine. You are totally healed. It's positive, yung negative lahat ang result ng aking mga yung aking sugar bumaba, yung aking blood pressure naging normal. And then, nagkaroon ako ng appetite, ganon. Tapos nawala yung aking vertigo. Si Nora Barrion at Zenaida Acosta, kapwa may dinaramdam na sakit. Sinubukan ng mga iba't ibang doktor at mga paraan ng paggamot, pero isa lang ang itinuturing nilang nagpagaling sa kanilang karamdaman, si Sister Raquel Riodica ng Mother Ignacia Healing Ministry. Ilan lang sila sa mga libo-libong napagaling ni Sister Raquel. Ang mga gumagaling dito, hindi mga biro-birong sakit, mga stage 4, to die in 1 week, to die in 2 weeks, ay talagang nung magpa-check up sila, after the healing, nakataramdaman ka na rin, feel good, and wala na sakit na ulo, wala na mga pains, pag-check up sa kanila, fully healed. Ayun na, to die in 1 week, to die in 1 week, healed the other day, the next day, healed. Ay, napakarami. Pero bago pa man makapanggamot si Sister Raquel, bilang madre, ay tumutulong na siya sa ibang tao noon pang martial law period. Itong social action ito tumutulong sa mahihirap, especially sa mahihirap. And then hanggang dumating ang year 1991, nasa social action pa rin ako. Taong 1991 nang may isang babae raw na dumalaw sa ministry, dala ang isang mensahe. May pumunta sa akin babae, claiming or telling me that she is a visionary. Ibig sabihin ng visionary, yung po sister na in her case, nakakarinig siya ng boses. Okay.
To shorten the story, kasi sinasabi ng boses sa kanya, puntahan mo yung mother ng RVM. Pag nakita mo na, sabihin mo, gusto ko na siya ay manggamot sa aking pangalan. Ay, sino ka po ba? Ako si Jesus, Diyos. Di sinabi ko sa general, aba, ayos ka agad. Oo, maraming may sakit. Ay, kailangan ng ng healing sapagkat mahal ang gamot, mahal ang ospital, mahal lahat, especially mahirap. Sige, sigihan mo na. Dagdag pa daw ng nasabing babae na kailangan niyang pumunta sa kakasabog pa lang na bulkang Pinatubo upang pigilin ang ikalawang pagsabog nito. Pagkatapos, sabi ng visionary, Sister Raquel, pupunta ka rin lang doon, kausapin mo yung bundok. Ano ka na? Kausapin mo yung Mount Pinatubo, yung bundok, kausapin mo. Kasi puputok uli yun. Pero sabi ng, si Lord naman, sabi ni Lord, kausapin mo in His name at hindi na yung puputok. Sabi, ako naman ay simpleng tao lang ako eh. Sinabi mo, di sasabihin ko, pumutok, hindi pumutok. Tapos ang aking responsibilidad, I talked to the Mount Pinatubo. And I told, ano ka ba, babae ka malalaki? Oh, I told Mount Pinatubo, you stop erupting, you will no longer erupt, I am here. Sent by our Lord mismo, even Jesus does not like you to putok-putok. Ayun, hindi nga pumutok. Since then, ayun nga, hindi ako nag-announce, na ako nasa healing, ganari, hindi ako nag-announce. Basta events happen, na may pumupunta sa akin, magpapahiling, nagsisigaling naman, And so, from 1991, on and on, hanggang sa ngayon, nasa healing ako. Ang healing naman, hindi pala lang healing ng physical. Hindi ng physical healing, healing pati ng kaluluwa, relationship. Susunod sa Chances Are, marami na ang nagpatotoo. Pero kumbinsido kaya ang siyensya at ang simbahang Katoliko sa kapangyarihan ni Sister Raquel? Kung si Sister Raquel Riodica at ang kanyang mga kasamahan sa Religious of the Virgin Mary ang tatanungin, hindi mapagkakailang sa Diyos nang gagaling ang kanilang kapangyarihan na makapagpagaling. Pero ang siyensya kaya at ang simbahang Katoliko, ganun din ang sasabihin? Karamihan daw sa mga napagaling ni Sister Raquel Riodica ay may sakit na cancer, kaya nabansagan siyang Cancer Healer for the Lord. Isa na nga rito ay si Nora Barrion, nagkaroon ng breast cancer at cancer of the lymph nodes o kulani. Early 1990s yung start yung sakit ko. Benign tumor, then pumasok sa cancerous stage. For 10 years akong inaalagaan ng doktor, off and on, hanggang sa dumating yung terminal stage ko noong 2002. Noong time na yon, parang naka-feel na talaga ako na baka ito na yung call ni Lord sa akin. Kaya call for goodbye sa buhay ko sa mundo. Ang sakit ko pala na nag-suffer ako is nag-start siya sa breast cancer, which is gumapang hanggang sa nag-develop into lymphoma. So nag-metastasize, kumalat sa buong katawan ko. Nagsugat-sugat ang buong katawan ko mula ulo hanggang talampakan, na para bang ang sugat niya, ma-imagine ninyo na may chicken pox na nagbubutlig-butlig. So talagang kalat na parang chicharon ang aking balat. Ayon sa Philippine Breast Cancer Network, ang breast cancer daw ang nangungunang sakit na pumapatay sa mga babae edad 34 hanggang 54 sa buong mundo. Kung hindi magagamot ang sakit ni Nora, magiging isa na siya rito. Nagpunta siya sa iba't ibang doktor. Lahat sila ay nagsabing hindi na magtatagal ang kanyang buhay. Bagaman tanggap na niya ang kanyang tadhana, nabuhayan siya ng pag-asa matapos malaman ang tungkol kay Sister Raquel Riodica at sa Mother Ignacia Healing Ministry. Karoon kami ng radiation healing noong gabing iyon kasi siguro ang estimated number ng mga parishioners by the time was 1,000. So hindi niya kaya kung i-one-on-one. So nag-radiation healing sa pamamagitan ng paghawak ng kamay. So noong gabing iyon, I was instantly healed. May current na dumaan sa katawan ko. Gusto ni God na pag kayong humingi ka sa Kanya ng healing, give it all. So, nung time na yun, wala na ako wala na yung ang mga gamot ko, ang mga chemo, hindi na tumatalab sa akin. So, complete surrender, complete talaga. Doon kumilos ang instant healing. Ayon kay Dr. Omar Arabia, espesyalista sa integrative medicine at naging doktor ni Nora, alam niya na gagaling din ito kung bibigyan lang daw ng pagkakataon ng katawan na gamutin ang sarili nito.
Kunyari, nasugatan. Diba, kusa na lang mag-ano, hihilom eh. Pag napuwing yung mata, nangyari, kusa na lang? Luluha po. Muluha. Pag napuwing yung mata. Ito yung dalawang examples na papatunay na meron itong unusual capacities for self-regeneration or self-healing na available sa lahat ng tao kahit anong religion mo. Pero sa karamihang tao natin na wala tayong hindi tayo informed, it's too surprising. Gulay at prutas, pag-juice para pasok agad sa dugo, no? Paggamit ng cleansing procedures. Number 3, yung appropriate medication from nature. Number 4, yung proper attitude. Napapalapit tayo sa source, which is the Lord. Isa lamang si Sister Raquel sa mga madre na nanggagamot sa Mother Ignacia Healing Ministry. At dito sa Pilipinas, marami ang naniniwala at nagpapagamot sa mga taong may gift of healing. At parami na ng parami ang mga buhay na kanyang naisalba at nabago. Ang healing ministry ng Mother Ignacia ay napakalaking tulong para ang mga parishioners ay kumbaga magkaroon ng lugar na may hingian nila ng prayers and healing. So, ito ang ginagawa ng Mother Ignacia sa parokya. Nakakatulong sa mga tao to have that sense of hope ba na something is going to happen sa kanilang karamdaman because of the healing ministry of the sisters. Ayon kay Chito Mercader, isang alternative healer, may iba't ibang dahilan kung bakit nagkakaroon ng kapangyarihan makapagpagaling ang isang tao. There is no college or university to go to para mag-aral ganito. It comes to you as a calling. And it happens anytime in your life. Yung iba, bata pa. Yung iba, medyo matanda na. Meron din mga tao na sabihin nila, ay gusto kong mag-heal. Nag-aaral, ano? Ngunit ang paggaling ng isang tao sa pamamagitan ng faith healing ay nakasalalay hindi lamang sa nanggagamot, kundi sa may sakit din. Makikita mo, may mga tao, nagpapagamot sila. Merong nagagamot, pero merong hindi, no? Na, it looks miraculous, no? Dahil minsan nakasaklay, naka-wheelchair, no? Tapos biglang tatayo, no? Sasabihin niya, I'm healed, no? Kasi ang nangyari dito, during that process, unang-una, naisip niya na pupunta siya sa isang taong nakakonekta sa Diyos, no? Merong connection sa Diyos, and matutulungan siya nito. Naniwala siya ron, no? Ang ginagawa lang naman ng faith healer is china-channel niya yung energy ni God, which in certain belief systems like sa Catholic, it's called the Holy Spirit, no? Yung iba ang tawag chi, mana, prana. Basta energy yon na nagbibigay ng buhay galing kay God, no? Ito ay pinagmamalaki ko dahil this is already another life for me. This is another life. So every day for me is always a miracle. Kasi ang panggagamot ay hindi lang naman physical eh. Ang panggagamot, kasama din yung transformation ng tao. Kasi siyempre sinasabihan ko ang may sakit, kumusta naman ang relasyon mo sa Panginoon? Ako puro lasingdero, ako babaero, etc. Abay, magbago ka. Gagaling ka kapag natuwa sa iyo ang Panginoon. Ikaw ay dadalera, pakialamera, chismosa, etc. Abay, magbago ka. Para ikaw ay makinig ang Jesus sa iyong mga panalangin, pagalingin ka. O yan, nangyayari. So, physical at saka spiritual transformation ang nangyayari. Anong goal ko? Yun. Para ilunsad ang spiritual transformation via or side by side with physical healing. Kanya-kanyang paniniwala, pananampalataya, ang kanya-kanyang milagro sa pagbabalik ng Chances Are. Araw-araw ay sinasabing may milagrong nagaganap. Maliit man o malaki, ang mahalaga ay kung anong paniniwalaan mo sa huli. Siguro I consider a blessing in disguise that I experienced, a miracle also. When I was fresh from college, I was about to get married. Good thing it didn't work out because that could have ended everything for me, you know.
my career, diba? Meeting the love of my life right now. Yes, Pogi points. But yeah, you know, good thing it turned sour, diba? Good thing it didn't work out. So right now, I have a happy life and a future happy wife. Marami ang nakararanas ng di umano'y milagro o himala sa kanilang buhay. Kung isa ka sa mga yon, i-email sa chancesr@gmanetwork.com ang inyong mga kwentong himala o di kaya ipadala sa My Miracle, care of Chances R, GMA Network Center, EDSA, Corner Timog Avenue, Diliman, Quezon City. Bawat kwento ay may iba't ibang anggulo. Iba-iba rin ang paniniwala ng tao. Kung ang isang bagay ay di pangkaraniwan, may kanya-kanya tayong tinatanggap na katotohanan. Dahil totoo ang kasabihang, chances are, anything is possible.